Hayop ka? Pagbabayaran mo to. Sa oras na matuntun namin kayo, sisiguruhin kong katapusan nyo na. Papatayin kita, pati na mag-ina mo. Wag na wag nyo silang subukang hanapin at guluhin pa. Dahil sa oras na may mangyaring masama sa mag-ina ko, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi lang yan ang aabutin nyo sa akin. Bakit naman ako maaawa sa isang halimaw na katulad mo? Wag na tayo magsayang pa ng oras. Gusto ko lang namang sagutin mo ang tanong ko. Maliban sa'yo, meron ka pa bang ibang kauri na nakatira dito? Marami ba kayo? Sumagot ka! Wala na. Ako na lamang ang nag-iisang aswang dito. Sige na, kung sa tingin mo ay nararapat akong mamatay dahil sa pagiging aswang ko, kahit wala akong sinasaktan na kahit sino, sige, patay mo na ako at pagkatapos ay lisanin mo na ang lugar na ito. Hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataon na masaktan ng kahit sino sa mga mahal ko sa buhay. Wala kang awa. Taon 2013, Kapis. Nababalot ng dilim ang buong kakahuyan. Hindi pa gaanong nakakalayo ang mag-asawa mula sa kanilang bahay na naging tahanan nila sa loob ng 7 taon. Nagbabadya na rin ang malakas na ulan nung mga sandaling yun. Sunod-sunod na gumuguhit ang kidlat sa kalangitan at sinusundan pa ng malalakas na kulog. Hawak ni Divina ang kanyang tiyan na noon ay nasa kabuanan na. Tagaktak ang pawis at mababakas ang takot sa kanyang muka. Anong gagawin natin? Paano kung masundan nila tayo? Hindi ko hayaang mapahamak kayo ng anak natin. Makinig ka. Kailangan ko silang linlangin. Diretsuhin mo lang ang gubat hanggang sa makarating ka sa may ilog kung saan tayo una nagkita noon. Hindi kita pwedeng iwan dito. Mas gugustuhin ko pa mamatay basta kasama kita. Kung kinakailangan na harapin ko sila, gagawin ko. Kesa naman, masaktan nila tayo. Hindi pwede. May mga armas sila. Walang mangyayaring masama sa akin. Alam mo naman kung gaano ko kahusay makipaglaban, di ba? Kung nagawa kong harapin ang mga kalahi mo noon, sila pa kaya ng mga ordinaryong tao lamang? Naniniwala ako sa kakayahan mo pero huwag kang pakasisiguro. Malupit ang mga tao sa katulad ko, kaya sigurado madadamay ka sa galit nila. Ipangako mo na bago kumagat ang liwanag, magkikita ulit tayo. Wala na tayong sapat na oras. Sige na, umalis ka na. Mahigpit niyang niyakap si Ramon at hindi mapigilang lumuha nung mga oras na yon. Lakad takbo at palingon-lingon pa sa kanyang asawa bago tuluyang magpalit anyo si Divina bilang isang baboy ramo at nilisan ang naturang lugar. Samantala, dala ang mga sulo at iba't ibang armas ng isang grupo ng kalalakihan ang noon ay nagsitakbuhan papalapit kay Ramon, na noon ay nakahawak sa kaluban ng kanyang itak, sabay binitawan muna ang isang bag na may lamang mga damit nilang mag-asawa. Hindi ko hayaang masaktan ang asawa ko ng kahit sino man sa inyo. Halimaw ang asawa mo, alagad ng dilim, kaya dapat lang namamatay siya. Salot na nagdudulot ng kahirapan dito sa bayan natin. Pati kabuhayan namin ay napeperwisyo na rin. Hindi namin nahayaang may mapahamak sa aming pamilya o kung sino man na taga rito sa amin. Wala siyang kasalanan. Inosenteng asawa ko. Hindi siya pumapatay ng tao at lalong hindi niya magagawang patay ng mga hayop na alaga ninyo. Sapat na mga alaga namin, pati na rin ang mga ligaw na hayop sa gubat para sa kanya. Oo, aswang siya, pero hindi siya mamamatay tao. Sinungaling! Hindi mo mabibilog ang ulo namin. Kung ikaw ang magiging hadlang sa plano namin, mga kasama, hulihin natin siya. Ewan ko na lang kung hindi lalabas ang asawa mo kung saan man siya nagtatago. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Aba, masyado ka naman matapang, Ramon. Tingnan na lang natin kung matatakasan mo ang kamatayan sa oras na hindi magpakita ang asawa mo. Hinila ang kwelyo ng kanyang damit mula sa likod, sabay tinutukan ng patalim sa leeg. Nagtawanan ang mga yon ng sabay-sabay, habang nakangisi lamang si Ramon at pinag-aaralan kung paano niya patutumbahin ang mga kalalakihang nakapalibot sa kanya. Divina, kung saan ka ba nagtatago ngayon, lumabas ka na. Kung hindi ay pupugutan ko ng ulo ang pinakamamahal mong asawa. Mga wala kayong puso.
Kung ito talagang gusto nyo, pagbibigyan ko kayo. Isa-isa niyang pinatumba ang mga lalaki na bagamat armado ay maingat niya namang nasasangga at naaagaw ang mga patalim noon. Namimilipit sa sakit ang apat na mga kalalakihan na animoy hirap ng bumangon nung mga oras na yun. Abay, maalam ka pala sa pakikipaglaban. Kaya naman pala masyadong malakas ang loob mo. Ngayon, tayo naman na magtuos. Testingin natin yung lakas mo kung uubra sa bawat pagtama nitong balisong dyan sa katawan mo. Pinaikot nun ang balisong sa kanyang kamay habang nakangisi dahil tila bihasang-bihasa sa kanyang ginagawa. Mabilis naman na sinasangga ni Ramon ang kamay ng lalaki sa bawat pagsaksak nito, hanggang sa tinamaan siya sa tagiliran. Tinakpan niya yon gamit ang kanyang kaliwang kamay para pigilan ang pagbulwak ng dugo, at agad na binunot ang itak sa kaluban at hindi nagdalawang isip na tagain ang lalaki sa paa nito. Ayaw ko manakit ng kahit na sino, pero kailangan ko tong gawin. Kailangan ko mabuhay para sa mag-ina ko. Bago pa man tuluyang makatayo ang mga kalalakihan para muling pagtulong-tulungan si Ramon, ay walang kasing bilis niya ng pinagtataga at tinadyakan ng mga yon sa kani-kanilang mga paa upang masigurong hindi na siya masusundan pa. Hayop ka! Pagbabayaran mo ito! Sa oras na matuntun namin kayo, sisiguruhin kong katapusan nyo na! Papatayin kita! Pati na ang pamilya mo! Wag nyo nang subukan na hanapin kami at guluhin pa. Dahil sa oras na may mangyari masama sa mag-ina ko, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi lang yan ang aabutin nyo sa akin. Ang kirot ng sugat ko! Paano na tayo lalabas sa masukal na gubat na ito? Baka tamaan tayo ng kidlat! Kasabay ng paghakbang paatras ay ang pagbuhos ng malakas na ulan na sinabayan din ng malakas na hangin. Mas lalong lumakas ang kulog at kidlat, kaya lalo lamang siyang nag-alala para kay Divina nung mga oras na yon. Pinunit niya ang kanyang damit at kumuha ng kapiraso na itinali sa kanyang bewang upang mapigilan ang pagdurugo ng kanyang sugat. Hindi ako pwedeng mamatay, at lalong-lalo na hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Kailangan ako ng mag-ina ko. Sinasabayan ni Ramon ang pagliwanag ng paligid sa bawat pagkidlat upang makita kung saan pwedeng dumaan patungo sa kanyang pupuntahan. Hindi alintana ang kirot ng kanyang sugat at lamig ng panahon nung gabing yun. Hintayin mo ako, mahal ko. Darating ako. Magkikita pa tayo at lalayo tayo sa malulupit at mapanghusga mga tao. Hindi ko nahayaang mangyari pa ulit to sa atin. Samantala, kailangan ko makahanap na masisilungan. Namamanhid na ang buong katawan ko sa sobrang lamig. Habang palinga-linga ang babae sa gitna ng gubat, ay pumukaw ng atensyon niya ang isang lumang kubo. Lakad-takbo niyang tinungo yun. Buti na lamang at sa kabila ng dilim ay nakakakita pa rin siya. Isa yon sa mga abilidad ng aswang na katulad niya. Diyos ko, iligtas niyo po ang asawa ko. Bigyan niyo po siya ng sapat na lakas para labanan at takasan ang masasamang loob na yon. Hindi ko po kakayanin mabuhay kung mawawala si Ramon. Wala na akong pamilyang babalikan at lalong hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Siya na lamang po ang meron ako. Nang tumila ang ulan ay nagpatuloy sa paglalakbay si Divina hanggang sa tuluyan niyang marating ang ilog. Sa kabilang banda, patuloy naman sa paglalakad si Ramon hanggang sa makarating na siya sa may pamilyar na bahagi ng kagubatan. Kaya naman maliban sa iniinda niyang lamig at kirot ng kanyang sugat ay hindi naman siya gaanong nahirapan pa. Napahawak siya sa kanyang tagiliran habang patuloy na inihahakbang ang kanyang paa, bit-bit ang isang bag na naglalaman ng ilang mga gamit nilang mag-asawa. Bigla na lamang nahilo ang lalaki dahil sa marami-rami na rin ang dugo na nawawala sa kanya, kaya minabuti niyang magpahinga muna.
Umupo yun at sumandal sa isang malaking puno. Napapaluha sabay nagdasal na lamang nung mga oras na yon. Nang muling makaipon ng lakas ay nagpatuloy si Ramon hanggang sa sumapit ang 5:00 ng umaga ay narating niya na ang ilog. Agad siyang napatingin sa isang dako kung saan naroon ang isang malaking bato. Sa ibabaw noon ay nakabaluktot ang kanyang asawa. Wala yung saplot dahil sa kanyang pagpapalit anyo. Napatakbo siya sa kinaroroonan nito. Napaluha nang makita ang ilang mga sugat sa gawing likod ni Divina. Mahal, gising. Nandito na ako. Mahal, ikaw nga. Salamat at ligtas ka. Teka, ano nangyari dyan? Diyos ko, may sugat ka. Huwag ka mag-alala. Daplis lang naman yan at matibay tong asawa mo. Magbihis ka na at baka may makakita sa atin dito. Kumusta ka? Masakit bang sugat mo sa likod? Maghihilom din yan. Mga tama lang ng maliliit na sanga at matatalas na damo kung saan sumuot ako kagabi. Hindi kasi maabot ng dila ko kaya... Huwag ka mag-alala. Ayos lang naman ako. Lalo na ngayong nandito ka na. Ay, siya nga pala. Buti na lang at napakatapang din ng baby natin. Paano mo pala sila natakasan? Nilabanan ko sila sa paraan na alam ko. Pinatay mo ba sila, mahal? Siyempre hindi. Kung pwede nga lang ay hindi ko naman sila gagamitan ng armas. Kaya lang kung hindi ko ginawa yun, baka hindi na tayo nagkita ulit. Mahal na mahal kita at sobrang takot na takot ako kagabi. Hindi para sa sarili ko kundi para sa iyo. Basta pinapangako ko, hindi na mauulit to. Ha? Pupunta tayo sa isang lugar na walang sino mang manggugulo at makakapanakit sa pinakamamahal kong asawa at sa magiging anak natin. Nagpatuloy sa paglalakbay ang mag-asawa hanggang sa marating nila ang tuktok ng bundok kung saan natitiyak nila na sila ay ligtas. Habang naglalakad ay bigla na lamang nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Divina. Mahal, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Ramon, ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na yata ako. Samantala, habang nangunguha ng panggatong ang maglola sa di kalayuan sa kanilang kubong tinitirhan, ay narinig nila ang dumadaing na boses ng isang babae. Ano ba yon, Apo? Tila may ibang tao po dito sa bundok, Lola. Mukhang kailangan po nila ng tulong. Sandali lamang, Apo. Maghunos dili ka at baka mamaya ay masasamang loob ang mga yan. Halina po kayo, Lola. Sus Mariosep na bata ito. Hintayin mo ako. Buti na lamang at matibay ang lola mo. Ay, salamat sa sariwang dagang bukid kagabi. Nang matuntun nila ang kinaroroonan ng mag-asawa, ay agad nilang nilapitan yun. Sus, buntis pala itong asawa mo ay nagawa mo pang ipasyal dito sa bundok. Kargahin mo na lamang at mukhang lalabas na ang bata. Tara na, sumunod kayo sa amin. Apo, ikaw na magbitbit dyan sa bag na dala ng lalaki. Opo, Lola. Tayo na po. Habang lakad-takbo ang mga yon papunta sa nasabing kubo, ay patuloy sa pagsigaw si Divina, dala ng labis na pagkirot ng kanyang tiyan. Ramdam niya na unti-unti nang lumalabas ang bata. Ayan na! Hindi ko na kaya! Lalabas na siya! Dito, ihiga mo siya! Dali! Kaya mo yan, mahal. Nandito lang ako. Ako na ang bahala. Kumuha ka ng palanggana at lagyan mo ng tubig. Otoy, iabot mo sa akin ang gunting. Bilisan mo! Agad naman na iniabot sa matanda ang mga hinihingi nito. Maya-maya lamang ay lumabas na ang sanggol sa sinapupunan ni Divina. Makalipas ang ilang oras, habang natutulog ang mag-ina, ay muling kinausap ni Lola si Ramon, na noon ay nakaupo sa labas ng kubo at tila ba may malalim na iniisip. Ayos ka lamang ba? Buti at tumigil na rin ang pagdurugo ng iyong sugat. Huwag ka mag-alala, ligtas naman kayo sa lugar na ito.
Ilang taon na kaming naninirahan dito mula nang pinili naming lisanin ang baryo kung saan kami nakatira noon, kasama ang mga magulang ni Otoy na hindi nakaligtas sa kalupitan ng mga tao. Ano pong ibig niyong sabihin? Kami ay katulad ni Divina. Parehong bangkilan, kaya naamoy ko sila at nalaman ko na aswang din siyang katulad ko. Ibig niyong sabihin, posibleng aswang din po ang anak namin? Oo, tama ka. At alam mo ba na mas malakas pa siya kesa sa karaniwang bangkilan? May mga pagkakataon na hindi agad lumalabas ang kakayanan nila, pero meron namang mga bata pa lamang ay lumalabas na ang natural nilang kapangyarihan bilang isang aswang. Magkakaroon siya ng ibang abilidad at ipagdasal na lang natin na mas mangibabaw ang kanyang pagiging tao. Sa tingin ko naman ay lalaki siya ng may mabuting puso dahil sigurado ko na magiging mabuting magulang kayo sa kanya. Makalipas ang ilang taon, habang nagkakape ay isang video tungkol sa aswang ang pinapanood ni Mang Victor. Lintik na mga aswang yan. Sa panahon na ito ay hindi pa rin talaga nauubos ang mga salot. Ano ba yan, Tay? Patingin nga. Gagi, ang taas ng views ah. Milyon-milyon na oh. Totoo po kaya yan? Oo, totoo yan. Tingnan mo naman. Ganyan na ganyan ang itsura ng aswang na nakita ko noon. Ay, hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Pati na rin yung walang hiyang dahilan kung bakit may malaki akong peklat dito sa paa. Ano nga ba nangyari dyan, Tay? Bakit ang haba ng pagkakatahi ng sugat nyo dyan? Nilapa ba yan ng aswang? Buti po, hindi nalasing yung aswang kasi... Gusto mo bang makatikim ng kabaw ko? Sakto, pwede rin naman tong i-partner dyan sa kape mo. Nako, Tay, wag na. Mapapaso pa kayo. Pero, alam nyo, Tay, may naisip ako. Paano kung mag-iba ako ng content? Tulad nito. Siguradong pagkakaguluhan to ng mga tao. Magko-costume kami ni Liam na kunwari aswang. Tingin mo, Tay. Yan, dapat ganyan ka mag-isip. Hindi kung ano-anong walang kakwenta-kwentang inilalabas mo dyan sa bibig mo. Ay... Isa pa, nagsasayang ka lang ng oras dyan sa content mo. Wala namang nanonood sa'yo. Tingnan mo nga ito, oh. Nag-iisang video pa lamang pero pumatok na dahil ito ang gusto ng mga tao. Pero mas maganda kung totoo, hindi yung gawa-gawa lang. Tama kayo, Tay. Pero paano? Saan naman ako makakakita ng aswang? Isa pa, baka naman dahil sa content ay mapahamak pa kami nung kaibigan ko. Talagang mapapahamak ka kapag hindi mo ginamit yung utak mo. Ay... Dito sa lugar kung saan namataan ng lalaking to ang aswang, siguradong malapit lang doon ang lugar na pinagtataguan nila. Tama, posible may mga aswang na nagtatago sa bundok. Pero masyadong delikado, Tay. Nakakatakot. Diyan pa nga lang sa pinapanood nyo, natatakot na ako eh. Paano pa kaya kapag kaharap ko na talaga? Tsaka baka lapain pa ako ng buhay nun. Mangyayari lang yon kung pupunta kang hindi handa. Susuong ka ba sa gera na walang sapat na alam, lakas at armas? Siyempre, hindi po. Teka, alam ko na ho kung sino makakatulong sa atin. Naalala niyo pa ba yung kinukwento ni Liam tungkol sa lolo niyang antingero? Tsaka sa pagkakaalam ko, maraming alam yun tungkol sa aswang. Di ba yun ho laging kinukwento sa akin ni Liam? Aba, oo nga no. Mabuti pa'y sumama tayo minsan kay Liam. Kailangan natin malaman kung paano natin poprotektahan ang sarili natin sa mga aswang kapag ka nakainkwentro natin sila. Tama kayo dyan, Tay. Pati na rin po pangontra at armas. Kailangan na kailangan natin yun. Ayos. Siguradong papatok to sa mga manonood. Yayaman tayo dito, Tay. Sana po, pahiramin tayo ni Lolo, no? Basta gawin mo na kung anong dapat mong gawin. Kapag alam na natin kung paano tatapusin ang mga aswang na yan, sasamahan pa kitang hanapin sila kahit saan pa sila nagtatago. Sigurado kayo, Tay? Kaya nyo bang umakyat sa tuktok ng bundok? Makipaghabulan sa gubat kahit pilay kayo? Minamaliit mo ba ako? Pilay lang ako pero hindi ako lumpo. Baka nga talunin pa kita sa pakikipagbakbakan eh. Ano, gusto mo subukan? Tay naman, nagtatanong lang naman ako eh. Kalmahan nyo naman ng konti. Masyado mainit yung ulo niya eh. Kaya kayo iniwan ni nanay eh. Huwag mo mabanggit-banggit sa akin ng nanay mo.
Wala kang alam sa nangyari noon. Sa susunod na marinig ko pa yan sa'yo, baka ikaw naman ang palayasin ko. Matagal ko na siyang binura sa buhay natin. Tumango-tango na lamang si Kaloy, sabay tumalikod at napabuntong hininga ng mga sandaling yun. Sabay lumabas muna sa kanilang bahay. Sa tuwing napag-uusapan nila ang kanyang ina sa kabila ng galit ay nababasa niya ang sakit sa mata ng kanyang tatay Victor. At naaalala niya pa kung paano nalugmok yon nung araw na tuluyan na iniwan na sila ng kanyang ina. At yun din ang dahilan kung bakit marami siyang beses na napagmalupitan nito. Ay, hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga alam kung anong dahilan ng pag-alis ni nanay. Nasaan na kaya siya ngayon? Babalik pa kaya siya? Magkikita pa kaya kami? Sana kapag mayaman na ako, bumalik na si nanay. Ang sabi niya, mahal na mahal niya kami ni tatay, pero bakit kaya? Habang palakad-lakad yun sa labas ng kanilang bahay at nag-iisip, ay bigla namang dumating si Liam. Katulad ng nakagawian nila ay dala-dala noon ang kanyang cellphone at kamera na ginagamit nilang magkaibigan para gumawa ng panibagong content. Oh, ang aga mo yata ngayon. Oo, para naman maaga rin ako makauwi. Sasamahan ko kasi si Lolo sa bukid mamaya eh. Mag-aani kasi kami ng mga tinanim niyang gulay at ide-deliver namin kinabukasan. Teka, baka naman pwede kaming sumama ni tatay. Wala naman kaming gagawin mamaya eh. Sige ba, matutuwa si Lolo kapag nakilala niya kayo ni Mang Victor. Lagi ko kasi kayong kinukwento sa kanya eh. At tuwang-tuwa din siya kapag pinapanood niya yung mga ine-edit kong vlogs natin. Ayos, teka sandali lang ha. Sasabihin ko na muna kay tatay at baka mamaya pumunta na naman sa sugalan yun. Okay lang naman siguro, daanan na lang natin kapag papunta na tayo. Mas maganda na kung ngayon pa lang ay babalik na tayo sa inyo. Doon tayo mag-vlog. Isama natin ang lolo mo. Mukha kasing nananawa na sa pagmumukha natin yung 5,000 nating subscribers eh. Iniisip ko kasi na kung itutuloy natin tong pinaggagawa natin, dapat yun talaga magugustuhan ng mga tao. Katulad nito, sandali lang ha. Ito yung viral ngayon na video tungkol sa aswang na nasa bundok sa karatig lalawigan lang natin. Patingin nga. Shucks, oo nga tol, grabe, nakakatakot naman yan, buti hindi sila napahamak. Ay, kaya ayokong abutin ng gabi sa bundok at baka, hindi ko kayang panoorin tol, baka hindi ako makatulog mamayang gabi. Masyado ka namang matatakutin. Alam mo, may naiisip nga akong bago ngayon eh. Paano kung tungkol sa aswang na lang ang i-vlog natin? Tingnan mo nga yan, isang video pa lang tungkol sa aswang, sabog na agad ang views. Isa pa, hindi ba't maraming alam si Lolo sa aswang? Oo, pero hindi niya basta-basta sinasabi ang lahat ng detalye. Tsaka ayaw ko rin makinig gawa ng ano nga eh. Kasi nga hindi ka naman nagtatanong. Huwag kang anduwag. Yan ang makakasagabal sa pagyaman natin eh. Duwag na nga ako tapos duwag ka pa. Paano na tayo niyan? Ay, oo na. Magagawa ba ako? Basta sigurado ka na, papatok yan ha. Oo, sigurado ako. Siguradong-sigurado na ito na magpapabago sa buhay natin. Tay! Tay! Oh, ano? Kukulitin mo na naman ba ako? Hindi na ho. Pasensya na ho sa sinabi ko kanina. Tay, mag-harvest daw po pala sina Liam at ang lolo niya ng mga gulay. Naisip ko po sana na sumama tayo para ho makilala natin si Lolo at matulungan din po natin sila. Mano po, Mang Victor? Sige na at baka tumanda tayo agad yan. Anong oras ba tayo pupunta sa inyo? Pwede naman hong ngayon na para hindi pa gaanong mainit at doon na lamang po tayo mananghalian. Siya, sige, sandali lamang at magpapalit lamang ako ng damit. Tay, kahapon pa ho kayo nagpapalit lang ng damit. Baka naman ho gusto niyo maligo. Sabi ko nga eh. Sige, maiwan ko muna kayo dyan. Pagkapehin mo muna yung kaibigan mo. O tol, ikaw nang bahala ha. Magtimpla ka na lang dyan. Maliligo rin muna ako at medyo maasim-asim na rin tong ano ko eh. Amoy mo nga tol. Putya naman oh. Bulok na suka pre. Sobra ka naman. Bulok agad. Hindi ba pwedeng nakalimutan ko lang magtawas kahapon? Magkasing amoy lang naman tong kilikili ko ngayon, tsaka yung... Teka, bibig mo ba yan o imbornal?
Napakamot ulo na lamang si Liam habang mabilis naman na tumungo sa kanyang silid si Kaloy para kumuha ng damit at sumunod sa kanyang tatay sa balon sa gawing likod ng kanilang bahay. Matapos maligo ng mag-ama at magbihis ay agad naman na silang umalis. Nagdala pa sila ng tig-isang itak at salakot para may panangga sila sa init ng araw. Halos 1 oras din ang kanilang nilakbay bago nakarating sa bahay ng lolo ni Liam. Nang mga oras na yun ay inihahanda ni Lolo Tisoy ang mga sako na dadalhin nila sa bukid. Ang sarap nito Ayos! Kumpleto na naman ang umaga ko. Teka, bakit umuwi agad ang apo ko at may kasama pang... Lo, si Kaluyo, kaibigan ko, at si Mang Victor, yung tatay niya. Siya, tuloy kayo. Maupo kayo rito. Pasensya na, medyo makalat at naghahanap ako ng maayos-ayos na sako. Magandang umaga ho, Manong. Mukhang lambanog ho ang kinakape niyo sa umaga. Oo, masarap ito. Bigay ng kaibigan ko. Apo, kuhanan mo nga siya ng baso sa kusina at samahan mo ng kaunting bilis, ha? Ay nako, huwag na ho. Okay na ho itong baso ninyo rito. Hindi naman ho ako maselan. Wag, hindi ako nagpapahiram ng baso ko. Sige na po, ikuha mo na siya ng matikman niya itong... Pasensya na ho, Mang Victor. Sandali lang ho, ha? Lo, tulungan ko na ho kayo dyan. Maupo po muna kayo. Salamat naman. Napakabait mo naman, iho. Sige, ayusin mo, ha? Dito mo ilagay lahat ng mga luma at yung mga bago naman ay pagsamasamahin mo dito. Siya nga pala, ano ba ang sadya nyo dito? Wala naman po, Lolo. Nabanggit po kasi sa amin ni Liam na mag-harvest daw kayo mamayang hapon, kaya naisipan po naming sumama ni tatay. Wala naman po kasi kaming gagawin. Mabuti naman at iniisip ko nga kung maghahanap ako ng babayaran para may katuwang kami. Iniisip ko rin kung paano namin madadala lahat pa uwi. Pinag-day off ko muna yung kalabaw ko at pagod yun sa pagbubungkal ng lupa sa palayan. Mahirap na, baka trangkasuhin. Napasama yata yung tawa ko. Teka, ano nangyari dyan sa paa mo? Kaya pala iika-ika ka kanina. Matagal na ba yan? Ito ho, opo, matagal na po ito. May nakaengkwentro ho kami noon na aswang. Hindi naman ho yung aswang ang nakadali nito. Yung asawa niyang masyadong nagtatapang-tapangan ng nakataga sa akin. Abay, mabuti at yan lamang ang inabot mo. Akalain mong may alam ka rin pala tungkol sa mga aswang. Bali yung isa sa mga malapit na kapitbahay ho namin noon na mag-asawa, yung babae po pala aswang. Ako ho mismo nakakita nung nagpalitan niyo yun, kaya sinubukan namin silang hulihin dahil sigurado ho kami na yun ang pumapeste sa mga alagang hayop ng mga tao sa baryo natin. Wala maswerte sila nung gabing yon dahil nakatakas sila. Hindi ko alam ang balitang yan Siguro wala pa kami rito noon. Naging palipat-lipat rin kasi ako noon ng tirahan dahil kung saan-saan kami pumupunta ng mga kapwa ko antingero. May ilan din kaming kasamang albularyo na pumupuksa ng mga mapangahas na aswang sa mga karatig lalawigan. Kung ganoon, totoo po palang kwento ng apo nyo na marami kayong alam tungkol sa mga aswang. Abay, oo naman. Kung tungkol lang naman sa aswang, lahat ay kaya kong isalaysay sa inyo dahil halos lahat na yata ng uri ay nakaengkwentro ko na. Maraming ninakaw na oras at pagkakataon sa akin ang pagiging antingero ko. Bagay na kahit papaano ay pinagsisisihan ko dahil maging ang asawa't anak ko namatay dahil sa pagliligtas ko sa buhay ng iba. Si Liam na lamang ang natitira sa akin, kaya naman mula noon, kumalas na lamang ako sa grupo namin at nagpakalayo-layo. Naging mas payapa ang buhay ko at ipinangako ko sa sarili ko na ang natitirang taon ng buhay ko ay ilalaan ko na lamang sa apo ko. Lalo na't alam niyo naman siguro kung gaano kaduwag yan si Liam. Sinabi niyo pa po, kanina nga lang halos maihina sa video nung... Ano yun? Bakit parang narinig ko yata yung pangalan ko dyan, ha? Pinag-uusapan niyo ba ako? Wala tol, hindi ikaw.
Hanga din naman talaga ako sa talas ng pandinig mo, Apo. Iabot mo nga yung baso kay Victor at nang maubos na namin ito kaagad. Magsaing ka na rin at magluto ng ulam. May binili akong isda at kumuha ka na lamang ng talbos sa likod ng bahay natin. Sabawan mo at nang makahigop sila ng mainit-init at maasim-asim na sabaw. Habang nagiinuman ang dalawa, ay patuloy naman sa pag-usisa si Victor tungkol sa pagiging antingero ng matanda. Nang may tama na ang matanda, ay ipinakita niya ang kanyang mga gamit sa pakikipaglaban, katulad ng sibat, buntot pagi, punyal at iba pa. Manghang-mangha naman si Victor sa mga yun. Akma niya na sanang hahawakan ng isa sa mga anting-anting nang bigla siyang tinapik ng matanda. Huwag mong hahawakan yan. Kapag sinabi kong tingnan mo lang, tingnan mo lang. Hindi maaaring hawakan ng sino man yan nang hindi ko kalooban. Halika na, doon na tayo sa kusina at baka malapit naman nang makaluto si Liam. Masyado namang masungit at madamot ang matandang ito. Sa dami ng anting-anting, kapag may nawala doon na kahit isa, siguradong hindi mo naman mapapansin. Pasasaan ba't mapapasamin din yan ng anak ko? Ikaw ang magiging susi para magtagumpay ang plano namin ni Kaloy. Hoy! Ano? Ayaw mo na yatang lumabas dyan. Daig mo pa naing kanto, ah. Ngayon ka lang ba nakakita ng mga anting-anting at mutya, Victor? Ay, oho. Namamanghalang ho ako. Grabe, saan niyo po nakuha mga ito? Gumagana po ba talaga mga ito? Siguro ang lakas-lakas niyo kapag nakikipaglaban dahil sa mga... Ang pagiging malakas ay hindi lamang dahil sa mga bagay na yan. Nasa isip at puso ng isang tao yon. Kapag ang dalawang yan ay nagkaugnay, kaya mong patumbahin kahit anong nilalang pa makakalaban mo. Umaayon ang kapangyarihan ng kahit anong anting-anting sa pagkatao ng may tangan nito. Nang bumalik ang dalawa sa balkonahe, ay wala na ron ang lambanog na kanilang iniinom. Nasan na yung iniinom namin dito, Kaloy? Inubos mo na ba? Nako, hindi po. Iniligpit po ni Liam at baka ho masyado kayong malasing at hindi na ho tayo makaalis maya-maya. Ay, ito talagang apo ko masyadong istrikto. Abat, ako na ang pinagbabawalan ngayon. Hindi ko pa nga gaanong nalalasahan eh. Ayos lang po yun at hindi naman talaga makakabuti sa inyong sobrang pag-iinom, lalo na't nagkakaedad na ho kayo. Ay sus, si tatay, akala mo naman hindi umiinom? Mas malala pa nga kayo kay Lolo eh. Huwag kang ang sabat ng sabat dyan. Pumunta ka doon sa kusina at tulungan mo yung kaibigan mo. O di kaya, walisin mo yung kalat dyan. Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo, nagagalit na naman. Isa pang beses na may lumabas dyan sa bibig mo talagang tatamaan ka na sa akin. Ang sutil at ang galit sa kapwa sutil. Siguradong nagmana sa iyo ang anak mo, kaya huwag ka na nagugulat sa inaasal niya. Aba, parang iniinsulto ko ng matandang ito ah. Ilang sandali pa, naghain na ng pagkain si Liam. Dinala niya ang mga yun sa balkonahe at doon ay masaya silang nagsalo-salo habang nagkukwentuhan. Pagkatapos kumain ay nagpasya na silang umalis dahil makulimlim naman na ang panahon nung mga oras na yun. Bandang 3:00 na nang sila ay makarating sa bukid at sinimulan na ang pag-aani. Pagkatapos ay masayang-masaya ang mag-ama sa dami ng binigay sa kanila ng matanda na pwede pa nilang ibenta sa kanilang mga kapitbahay. Mula ng mga araw na yun, naging madalas ang pagdalaw ni Mang Victor at Kaloy sa matanda hanggang sa nakapalagayan na rin ni Lolo Tisoy ang mag-ama. Ipinagpatuloy naman ng magkaibigan ang pagva-vlog habang pinagpaplanuhan ang susunod nilang content. Madalas ay sinasamahan ni Kaloy si Liam sa pagde-deliver sa bayan ng gulay at binabayaran naman siya ng kanyang kaibigan. Isang araw, 5:00 ng hapon, hindi pa rin dumarating si Liam. Nag-deliver kasi yon ng pechay at iba pang gulay sa bayan kasama ang kanyang kaibigan na si Kaloy. Samantala, hindi naman mapakali si Lolo Tisoy nung mga oras na yon.
Kaya naman minabuti niya munang tumambay sa kubo sa may likod na bahagi ng kanilang bahay habang naninigarilyo. Ay, bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Huwag naman sana, Diyos ko. Hindi pa ako handang iwan ang apo ko. Kailangan pa ako ni Liam. Hindi pa siya handa para sa responsibilidad bilang bagong tagapangalaga ng aking mga anting-anting. Kailangan ko muna siyang turuan maging buo ang loob. Ay, Panginoon ko, kapag hindi ko inubos ang sigarilyong ito, baka sakaling... Ay, nasamid pa nga. Masyado nyo naman ho akong sinusubukan. Huli na ho ito ngayong araw, bukas naman. Nung mga oras na yon, isang lalaki naman ang pumasok sa bahay ni Lolo Tisoy. Dumiretso yun sa isang silid at agad na kinuha ang isang malaking lumang bag na naglalaman ng mga armas at sa mga bulsa naman noon ay ilang pangontra at anting-anting. Mula sa araw na ito, ako nang bago magmamay-ari ng anting-anting mo, tanda. Kikilalanin ako bilang isang sikat na antingero at ang lahat ng makakasagupa akong aswang ay paluluhurin ko. Samantala, habang papasok sa may kusina para uminom muna ng tubig si Lolo Tisoy ay may narinig siyang kaluskos mula sa kabahayan. Kaya naman nagmadali siyang tumungo sa kanyang silid. Ah, Victor? Sinasabi ko na nga ba, ibalik mo kung saan mo kinuha yung bag na yan. Kung hindi, makakatikim ka sa akin. Masyado ka naman madamot, tanda. Ano naman ang magagawa mo para pigilan ako, ha? Mahina ang katawan mo at isang sakal ko lang sa'yo. Gamit ang braso kong ito, matutuluyan ka na. Masyado ka kasing madamot. Hindi mo naman na ginagamit, ipagkakait mo pa sa akin. Sinasabi ko na nga ba, ang taong katulad mo na masama at gahaman ay hindi makikipagmabutihan ng walang dahilan. Kaya pala halos mailuwa ko na ang bituka ko kapag kaharap kita sa inuman dahil isa kang halang. Akala ko pa naman dahil lang yun sa alak na iniinom natin. Tama ang sinasabi ng katawan ko. Hindi dapat ako nagtiwala sa'yo. Hindi mo makukuha sa akin ang mga yan. Magkakamatayan muna tayo. Oh, ano nangyari sa'yo ngayon? Nasaan ang tapang mo? Akala ko ba'y makikipagpatayan ka sa akin para sa mga anting-anting na ito? Kaso mukhang nadana lamang talagang kaya mo, tanda. Kaya tutulungan na lamang kitang umakyat sa langit. Ay, binigyan mo pa talaga ako ng dagdag na isipin. Ano? Hoy, tanda, buhay ka pa ba? Aba, pasensya na. Total matanda ka naman na, kaya kailangan mo na talaga magpahinga, ha? Kung hindi ka lang sana maramot, hindi sana ito mangyayari sa'yo. Nakakapanggigil ka rin eh. Bago umalis, hindi pa yun nakontento. Inuntog pa nun ang ulo ng matanda ng 2 beses sa sahig. Dahilan kaya dumaloy ang sariwang dugo mula sa ulo nito. Nang araw ding yun, bandang 12:00 ng gabi habang nagpapahangin sa labas ng bahay si Kaloy, isang text ang kanyang natanggap mula sa kanyang kaibigan tungkol sa sinapit ng kanyang lolo. Agad naman niyang tinawagan si Liam na punong-puno ng pag-aalala. Bakit hindi mo sinabi agad? Di sana napuntahan namin kayo ni tatay. Huwag kayong mag-alala. Sinundo kami ng mga kamag-anak ni lolo. Salamat na lang sa pag-aalala niyo. Hello, Tol. Ay, ano ba naman yan? Oh, bakit naman naligaga ka? May problema ba? Wala na raw po si Lolo Tisoy. Ano kaya nangyari dun? Kawawa naman. Malakas pa yun nung umaga. Bakit naman kawawa makakapagpahinga na siya? Mananahimik na rin siya sa langit. Mas maigi nga yung ganon para hindi na alagain pa. Ganon talaga ang buhay. Lahat naman ay daraan sa ganyan. Ay, di man lamang kayo nag-alala para sa kanya. Kayo nga hutong naging mas malapit sa kanya nung nakaraan. Ay, wala tayong mapapala sa ganyan. Kesa magdrama ka dyan, mabuti pa mag-empake ka ng mga gamit mo para sa ilang araw. Bukas na bukas ay mamumundok tayo. Po? Mamumundok? Bakit po? Dahil magagawa na natin ang plano natin. Magtutulungan tayo.
Pasisikatin mo ko at lalago naman ang views mo. Pagkatapos kapag may malaki na tayong pera, di yayaman na tayo at makakaalis na rin tayo sa lugar na ito. Halika, may ipapakita ko sa iyo. Ano ho ba yun, Tay? Teka, saan nyo nakuha ang mga ito? Huwag nyo sabihin na may kinalaman kayo sa nangyari kay Lolo. Kayo po bang... Pwede bang itiko mo yung bunganga mo? Natumba lang yun, inatake sa puso. Ano akala mo sa akin? Mamamatay tao? Pero hindi pa rin po tama na kailangan ba talagang may masaktan o mamatay para lamang sa mga bagay na to, Tay? Hindi man lamang ba kayo naawa dun sa matanda? Tumahimik ka na. Alam mo kung paano ako magalit, Kaloy. Huwag mo sinasagad ang pasensya ko't higit sa lahat. Huwag kang susuway sa gusto ko kung ayaw mong isilid ulit kita sa sakot ibitin ng patiwarik. Gusto mo ba yon? Ha? Agad naman nang pumasok sa silid si Kaloy na animoy batang takot na takot. Kahit binata na ay sariwa pa rin sa isip niya kung ilang beses niyang naranasan yun. Kapag naaalala niya ang sarili sa loob ng sako, nakasabit, pawis na pawis habang pinapalo ng sinturon o kung anumang mahawakan ng kanyang ama ay halos hindi siya makahinga. Ang sama-sama niyo, Tay. Sana hindi na lang kayo naging tatay ko. Sana naging aswang na lang din ako para ako na mismong lalapa sa inyo. Napakasama niyo. Sa kabilang banda, habang nasa labas ng bahay ang mag-asawang sina Victor at Divina, ay hindi naman sila mapakali. Hinihintay kasi nila ang kanilang anak na si Ina. Saan na naman kaya pumunta yun? Pambihira talaga yung anak mo, oo. Huwag ka mag-alala. Dalaga na siya at kabisado niya na ang pasikot-sikot dito sa bundok. Habang tumatagal, marami na ring taong dumadayo dito. Kaya kailangan natin mag-ingat. Habang nag-uusap ang dalawa ay siya namang pagdating ni Ina na noon ay lakad-takbo papalapit sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, may dayo na naman po dun sa may... Nakita mo na? Bakit ba kasi hindi ka nalang pumirmi dito sa bahay? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado kapag nakita ka nila? Nung nakaraan, muntik na may makahuli sa'yo, tapos hindi ka pa rin nadadala. Tay, sa bilis at lakas ko, hindi naman nila ako kaya kung sakali mang mahuli nila ako. At subukan lang nilang pagtangkaan ang buhay ko, gagawin ko silang pagkain. Lalo na ngayong konti na lang ang mga hayop dito sa bundok dahil hinuhuli na nila. Anak, yan ang wag na wag mong gagawin. Sa oras na makatikim ka ng karne ng tao, siguradong hindi mo na mapipigilan pa ang sarili mo. Masyadong delikado, anak. Ayaw kong makapanakit ka ng inosenteng tao. Alam ko naman po yon, Nay. Ang sinasabi ko lang naman po kung sakaling may magtangkang manakit sa akin. Buti na lang talaga nakakain ako bago dumating yung mga dayong yon. Basta hindi pwedeng basta ka na lang aalis na hindi ka man lamang nagpapaalam sa amin, ha? Kung kinakailangan samahan kita, gagawin ko, masiguro ko lamang ang kaligtasan mo. Huwag kayong mag-alala, Tay. Lagi naman po kami magkasama ni Kuya Otoy. Tara na po, pasok na po tayo. Tingnan niyo yung mga mata niyo, Tay. O, kahit kasi antok na pinipigilan niyo pa dahil wala pa ako eh. Mahal na mahal talaga ako ng nanay at tatay ko. Nang sumunod na araw, maaga pa ay umalis na ang mag-amang sinamang Victor at Kaloy. Bakas sa mukha ng binata ang lungkot. Sinubukan niya pa sanang tawagan ang kanyang kaibigan na si Liam, ngunit hindi niya na yon makontak. Labag man sa kanyang kalooban ang ginagawa ng kanyang ama ay wala naman siyang magawa, kundi ang sumunod na lamang dito. Nang makarating sa tuktok ng bundok, ay bagsak ang balikat, sabay ibinaba ang kanilang mga dalang gamit. Sumandal sila sa malaking puno. Naibsan naman ang pagod nila dahil sa malamig na ihip ng hangin. Kumain muna tayo at magpahinga. Mamayang gabi pwede tayong sumilong pansamantala sa kuweba na nadaanan natin kanina. 1 oras din siguro lalakarin natin pabalik. Sigurado akong malapit lamang dito ang tirahan ng mga aswang. Wala naman kasi tayong nadaanan na kubo o bahay man lang. Teka, heto ang botelya na naglalaman ng langis. Ilagay mo to dyan sa bulsa mo at pakiramdaman mo na maayos, ha? Kapag naramdaman mong mainit ang bote at kumukulo ang langis, siguradong nasa paligid lamang ang aswang. Basta wala kang ibang gagawin kundi kumuha ng video. Yung maayos,
yung malinaw at dapat kitang-kita kung gaano ko patutumbahin ang aswang. Naintindihan mo ba? Huwag kang tatanga-tanga dahil kung hindi ay masasayang lamang ang oras at panahon natin dito. Opo. Isa pa, pwedeng ayusin mo yung pagmumukha mo at daig mo pa nalugi sa negosyo. Huwag ka masyadong magpapatalo dyan sa emosyon mo. Isipin mo na lang kung paano babaguhin ng mga anting-anting na itong buhay natin. Nandito tayo kaya baka naman pwede mo munang itapon yung konsensya mo. Hindi ka mapapakain yan. Nako. Napabuntong hininga na lamang si Kaloy at matipid na ngumiti sa kanyang ama. Bandang 5:00 ng hapon, agad na tumakbo papalapit si Kaloy sa tabi ng kanyang tatay na inihahanda ang armas na gagamitin niya kung sakaling may sumulpot na aswang sa nasabing lugar. Tay, yung bote ng langis. Tingnan niyo. Maghanda ka dahil sigurado may aswang sa paligid. Kita mo nga naman, mukhang hindi tayo mahihirapan. Samantala, palinga-linga naman ang matanda sa paligid. Ramdam niya na may tao na malapit sa kanila. Ilang sandali lamang mula sa likod ay tinamaan siya ng sibat sa likod na bahagi ng kanyang paa. Napahiyaw at dahan-dahan yung napaupo sa sakit. Nang mga sandaling yun, nakakubli naman sa may malaking bato ang binatang si Kaloy na noon ay nanginginig ang kamay na kinukunan ng video ang matanda. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako pinana? Anong kailangan mo? Diyan ka lang. Huwag ka lalapit sa akin. Masakit ba, tanda? Pasalamat ka at diyan kita tinamaan. Hindi mo naman ata ay kamamatayan, di ba? Alam mo, kahit hindi mo sabihin, kitang-kita ko dyan sa mata mo kung gaano mo ko gustong lapain. Isa kang halimaw na nagtatago dito sa tuktok ng bundok. Ilang tao na ba na biktima mo? Ilang dayo na ang ginawa mong hapunan sa gitna ng masukal na gubat na ito, ha? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi ako halimaw at lalong hindi ako pumapatay. Sinungaling! Tingnan mo nga itong boteng hawak ko. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ito, ha? Ito ang nagpapatunay na isa kang aswang. Alam mo bang may dala akong pasalubong sa'yo? Nakikita mo ba to? Ha? Ano yan? Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo sa oras na hampasin kita ng buntot pagi na ito? Huwag! Pakiusap! Alang-alang sa kaligtasan natin pareho. Hayaan mo na lamang akong makaalis dahil kung hindi... Abat, pinagbabantaan mo pa talaga ako, ha? Bago pa man hampasin ng hawak niyang buntot pagi, ay tuluyan nang nailabas ni Lola Antonia ang kanyang pangil at mahabang kuko. Ramdam niya na rin ang unti-unting pagtubo ng maiitim niyang balahibo. Sinunggaban niya si Victor at nang makita ang nanlilisik niyang mga mata ay biglang napaatras ang lalaki. Mag-iingat ka, Tay! Diyan ka lang at gawin mo ang pinagagawa ko sa'yo. Huwag mo akong alalahanin dahil kaya kong sarili ko. Nang sunggaban ng matanda si Victor ay agad na napahigayon at ramdam niya ang mahabang kuko na animoy bumabaon sa kanyang balat sa leeg. Hindi mo ako masisindak, aswang. Hindi mo ako kaya dahil akong tatapos sa'yo. Walang awang pinaghampas niya yon ng buntot pagi hanggang sa gumagapang na lamang ang matanda at nanghihina. Gamit ang kakarampot na boses ni Lola Antonia ay patuloy pa rin siya sa pagmamakaawa. Bakit naman ako maaawa sa isang halimaw na katulad mo? Huwag na tayo magsayang pa ng oras. Gusto ko lang namang sagutin mo ang tanong ko. Maliban sa'yo, meron pa bang ibang mga aswang na nakatira dito? Marami pa ba kayong aswang dito? Sumagot ka! Wala na. Ako na lamang ang nag-iisang aswang dito. Sige na. Kung sa tingin mo ay nararapat akong mamatay dahil sa pagiging aswang ko, kahit wala akong sinasaktan na kahit na sino. Sige, patayin mo na ako at pagkatapos ay lisanin mo na ang lugar na ito. Tay, huwag niyo siyang papatayin. Kawawa naman ho siya. Hindi naman ho natin siya kailangang patayin. Tama lang ho. Habang nagkakasagutang muli ang mag-ama, ay ginamit naman ni Lola ang pagkakataong yun na tuluyang nakapagpalit ng anyo. Teka, nasa na yon? Saan pumunta yung matanda?
Kasalanan mo ito. Ang tanga-tanga mo kasi. Tay, oo, ako na ang tanga. Inaamin ko naman ho, pero hindi ko na ho kayang sikmurahin ang ginagawa nyo. Mali ho tong gagawin natin. Tama man o mali, wala akong pakialam. Wala kang karapatan na diktahan ako dahil anak lang kita. Kailangan natin malaman kung saan ang bahay niya. At natitiyak ko na may mga kasamahan pa siya. Pero tay, hindi ka ba natatakot? Paano kung marami sila? Paano kung pagtulong-tulungan nila tayo? Tay, ayaw ko pang mamatay. Kung gusto nyo kayo na lang, uuwi na lang ako. Teka, saan ka pupunta? Huwag mo akong tinatalikurang bastos ka! Sobra na po kayo, tay. Hindi nyo ba naririnig ang sarili nyo? Ilang tao pa po ba dapat mapahamak dahil sa kagustuhan nyo magkapera? At kung ano man ang totoo nyong dahilan? Kinasusuklaman ko ang lahat ng aswang dahil mga salot sila. Mga salot katulad ng nanay mo! Ha? Ano pong ibig nyo sabihin? Aswang din si nanay? Ibig sabihin, may lahi akong aswang? Hindi. Dahil kahit kailan, hindi ka magiging katulad niya. At kung sakaling aswang din akong katulad niya, anong gagawin niyo sa akin? Papatayin niyo rin ba ako? Itatakwil? Salot din ang magiging tingin niyo sa akin? Bago pa man kayo makagawa ng masama sa akin. Mas mabuti pang... Sige, umalis ka na. Iwanan mo na ako. Sa oras na talikuran mo ako sa sandaling ito, kalimutan mo na ako. Patuloy na inihakbang ni Kaloy ang kanyang mga paa palayo, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Sa kabila ng takot dahil sa patuloy ng nilalamon ng dilim ang paligid. Sa kabilang banda, nasaan na si Lola? Sabi niya, saglit lang siya sa gubat Ay, nawili na naman siguro yun sa panguhuli ng dagang bukid. Bakit naman kasi hindi mo sinamahan? Alam mo naman gabi na baka mamaya maligaw pa yon. Si Lola, maliligaw? Maligaw ka na't lahat-lahat pero si Lola, bawat puno at bato sa daan pabalik dito, tandaan niya. Ay, oo na. Kung sakaling maligaw ako pabalik, sigurado naman akong hahanapin ako ni tatay. At saka ikaw, hayaan mo bang may masamang mangyari sa akin? Siyempre naman hindi. Kaya huwag ka masyadong matigas ang ulo. Lalo na ngayon marami ng tao na umaakyat dito sa bundok. Hindi natin sila kilala at hindi natin hawak ang isip nila. Kahit anong mangyari, hindi nila pwedeng malaman kung anong klaseng mga nilalang tayo. Dahil kung hindi, kahit wala tayong ginagawa masama, mananatili tayong halimaw sa paningin nila. Bakit kaya may mga ganong tao? Bakit hindi nila katulad si tatay? Mahal na mahal at tanggap niya kami ni nanay. Kaya maswerte ako sa tatay ko. Pero alam mo, nakakalungkot din ang buhay dito sa bundok. Siguro, kung normal na tao lang tayo, hindi natin kailangan magtago rito. Sana nakikita natin ang totoong itsura ng mundo, ano? Pero tahimik ang buhay natin dito. Ito na talagang kapalaran natin, kaya kailangan na nating tanggapin at maging masaya sa buhay natin. Habang nag-uusap ang dalawa, ay isang baboy ramo ang pumasok sa kubo at bigla yung bumalik sa normal na anyo. Napakaraming dugo ang nawala sa katawan noon. Kitang-kita ang malalim at mahabang sugat dahil sa malalakas at walang pakundangang paghampas ni Victor sa matanda. Lola, ang dami niyang sugat. Ano po nangyari sa inyo? Sandali lang po, tatawagin ko po si nanay at tatay. Agad na tumakbo ang dalaga palabas ng kubong yon para humingi ng saklolo. Samantala, sino po may gawa sa inyo nito, Lola? Isang taong walang puso. Kailangan niyong mag-ingat. Mapanganib siya. Papatayin niya tayong lahat. Magtago muna kayo. Lisanin niyo muna ang... Lola, gumising ka. Lola, huwag mo akong iwan. Lola! Nang makarating ang mag-anak ay wala ng buhay si Lola Antonia. Napahagulhol ang mga yun dahil sa ilang taon na nilang paninirahan doon, yun ang nagsilbing kanilang mga magulang. Ano ang gagawin natin? Nasa panganib daw po ang buhay natin. Hindi po kaya may mga taong gustong pumatay sa mga katulad natin?
Sabi ni Lola, kailangan daw natin magtago. Tsaka, hindi magagawa ng sino mang normal na tao na mapatay ng basta-basta si Lola. Marahil ay mas pinili niyang hindi manlaban o sadyang may malaking kaalaman sa pakikipaglaban sa aswang ang may gawa nito. Hindi ako natatakot sa kanya. Gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng lola ko. Pagbabayarin ko may gawa nito sa kanya. Siguradong hindi pa siya nakakaalis o posibleng hinahanap niya pa tayo. Wala tayong dapat ikatakot. Kailangan lang natin maging handa. At tama ka, Otoy. Kailangan nating ipaghiganti ang pagkamatay ng lola mo. Habang nag-uusap ang mga yon, ay bigla naman silang may narinig na boses mula sa labas ng tarangkahan. Hinawakan ni Ramon ang kanyang itak na nasa loob pa ng kaluban. Sinilip nila kung sino ang lalaking yon. Bigla na lamang napakapit si Divina sa braso ng kanyang asawa. Si Victor! Diyos ko! Natuntun niya na tayo! Hindi niya tayo pwede makita. Sigurado kung siya ang walang hiya may gawa nito kay Lola Antonia. Hindi na talaga siya nagbago. Hanggang ngayon demonyo pa rin. Ayaw niya talaga tayong tantanan, ha? Pues, pagbibigyan ko siya sa gusto niya. Siya po ba ang lalaking nagtangka sa buhay namin ni nanay noon? Siya ba yung sumaksak sa'yo, Tay? Humanda siya sa akin. Akong tatapos sa kanya. Hindi na nagawa pang pigilan si Ina ng kanyang ama't ina. Pansamantala munang binitawan ni Otoy ang kanyang pinakamamahal na si Lola Antonia at sinundan ang dalaga. Huminga ng malalim ang babae habang pinipigilan muna ang kanyang sarili nung mga sandaling yon. Sino kayo? Anong kailangan nyo at napadpad kayo dito sa bundok sa alanganing oras? Magandang gabi, Iha. Pasensya na sa abala. Mahilig kasi akong mamundok. Nahiwalay ako sa mga kasama ko eh. Masyado ng delikado pababa ng bundok at isa pa, may bali-balita na meron daw aswang dito. Totoo ba yon? Siguro, pero hindi naman sila nakakatakot. Marahil aswang sila pero meron pa rin sila mabubuting puso. Alam niyo ba kung sinong dapat katakutan? Yan ay ang mga taong may masasamang ugali. Tuloy po kayo. Baka sakaling abutin pa kayo ng umaga. Ha? Anong sabi mo? Ibig ko pong sabihin, dito muna kayo magpalipas ng gabi at bukas nyo na lang ng umaga hanapin ang mga nawawala nyong kasama. Akin na ho yung bag nyo. Itatabi ko ho muna. Hindi pa man tumutugon ang lalaki ay walang kasing bilis yon na nakuha ni Ina, na labis namang ikinamangha nito. Ako na, mabigat yan at saka... At saka? Ano po ba kasing laman nito? Huwag po kayo mag-alala, wala naman ho akong kukunin dito sa mga gamit nyo dahil hindi naman ho itong kailangan namin. Siya nga po pala, kaibigan ko, si Otoy. Ano nangyari? Bakit ang dami niyang dugo sa damit at kamay? Naghahanda kasi siya ng hapunan namin. Pinaglalaruan niyo ba ako? Pinaglalaruan? Bakit naman? Wala ka naman yatang atraso sa amin, pero... Ikaw ang bahala kung gusto mo makipaglaro sa amin. Mga aswang din ba kayo? Ha? Akala nyo ba may isa nyo ako? Hindi nyo ako kaya. Papatayin ko kayong lahat. Humalakhak ang lalaki at binunot ang isang punyal sa kanyang tagiliran. Alam nyo ba na kapag tinamaan kayo nito, ay hindi na maghihilom ang sugat ninyo? Ito ang tatapos sa buhay nyo, mga salot! Hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataon na masaktan ng kahit sino sa mga mahal ko sa buhay. Wala kang awa. Walang kasimbilis na nawala sa paningin ni Victor ang dalaga at naramdaman niya na lamang ang malakas na sipa mula sa kanyang likuran. Natumba yon sa kanyang kinatatayuan at kinabayuhan ni Ina, sabay pinagkakalmot ang katawan. Humahalakhak pa si Victor nung una sa pag-aakala maghihilom ng kusa ang kanyang mga sugat. Ngunit nang maramdaman niya ang labis na kirot, ay nagtaka na siya sa kanyang sarili. Hindi maaari. Bakit hindi gumagana ang anting-anting? Napakasinungaling na matandang yun. Hindi maaari. Hindi ako maaaring mamatay na walang kalaban-laban.
Ngayon ako naman, siguro naman matapos mampatayin ng lola ko, may karapatan ako ipaghiganti siya. Gusto mo bang maranasan na maging katulad namin, ha? Alam mo ba kung gaano namin pinipigilan ang sarili namin na kumain ng tao para lamang hindi makapanakit? Aswang kami, pero pinili namin gawin kung ano ang tama. Ngunit sadyang may halangang bitukang katulad mo. Maawa kayo! Huwag niyo akong papatayin! Bakit? Naawa ka ba sa lola ko nang walang awa mo siyang sinaktan kanina? Naawa ka ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Iniligtas ko lang ang sarili ko dahil sigurado akong papatayin niya kung hindi ako nanlaban. Napakasinungaling mo. Hindi nananakit ng tao si Lola Antonia. Walang ibang dapat namatay kundi ikaw. Samantala, hindi pa ba tayo magpapakita sa kanya? Sa tingin ko, dapat na naming tapusin to. Kailangan ko ng tuluyang putulin ang sungay niya. Kung alam ko lang na darating pa ang araw na to, sana nun ko pa siya tinuluyan. Alam mo, tama ka. Napakatapang ng anak natin. Kaya panatag na ang loob ko na kaya niya ng protektahan ng sarili niya. Tama nga si Lola Antonia. Mas malakas ang kalahating aswang at kalahating tao. Namana niya sa iyo ang husay at ligsi sa pakikipaglaban. Mula bata ay tinuruan ko na siyang depensahan ng kanyang sarili dahil alam ko na darating ang araw na ito. Pero sa ngayon, mukhang kailangan ko nang gawin ang dapat na matagal ko nang ginawa. Mahal, mag-iingat ka. Sa lagay niya ngayon, wala ka nang dapat ikabahala. Lumabas si Ramon at dahan-dahan na naglakad papalapit sa nakataob na si Victor, na patuloy sa pagmamakaawa nung mga sandaling yon. Ramdam niya ang sakit ng nagkandalasog-lasog niyang buto sa katawan. Kumusta ka na, Victor? Hindi ko akalain na magkikita pa rin tayong muli. Ramon? Ikaw ba yan? Tulungan mo ako. Pakiusap. Nagbago na ako. Kung kailangan kong humingi ng tawad, gagawin ko. Huwag niyo lamang akong papatayin. Gusto ko pang makasama ang anak ko. Hindi naman kita kayang tiisin. Masyadong malambot ang puso ko sa mga katulad mong... Nakakaawa ka. Talagang hindi ka pa rin pala nakakalimot. At kahit dito sa tuktok ng bundok, sinundan mo pa rin ang pamilya namin. Maniwala ka. Matagal ko nang pinagsisisihan ang lahat ng kasalanan ko sa iyo. Pinagsisisihan? Pero ang bawat gamit na dala mo ay patunay lamang na gusto mo kaming patayin. Pinatay mo nga ang lola ko, di ba? Tapos magsisinungaling ka pa? Ipaubaya niyo na sa akin to, mga anak. Tatanggapin natin siya bilang bisita. Sa ngayon, asikasuhin niyo muna ang bangkay ni Lola Antonia. Mahal kong asawa, ipaganda mo na makakain si Victor. Ibig bang sabihin nito? Naniniwala ka na sa akin? Pinapatawad mo na ako? Tutulungan mo ba akong makaalis dito? Huminahon ka lang. Masyado kang excited. Sinenyasan ni Ramon ang kanyang anak na si Ina at agad namang kumuha yon ng lubid. Bubuhatin sana ni Ramon si Victor papunta sa may puno ng mangga, ngunit bigla naman yung hinila ng dalaga na parang bagay lamang. Dahilan para lalong mapahiyaw ang lalaki sa sakit. Pagkatapos ay napakabilis niyang itinali yon sa puno na pinamamahayan ng hantik. Pakawalan mo ako dito! Sa oras na makawala ako, papatayin ko kayong lahat! Liam, anak, tulungan mo ako! Mukha talagang iniwan na ako ng buwisit na batang yun ah! Walang kwenta! Pareho lang kayo ng nanay mo! Hinayaan lang muna nila yung nakatali at mayat-mayang dumadaing hanggang sa nanghihingi na yon ng pagkain at tubig. Nagulat naman ang mag-asawa nang biglang lumabas si Ina at sumuot sa may madamong bahagi at ilang minuto lamang ay may bitbit na yung malaking daga. Gamit ang kanyang pangil ay ginutay-gutay niya yon. Pagkatapos ay sapilitang isinubo kay Victor. Alam mo, magpasalamat ka dahil yan ang kinakain namin, hindi tao. Dahil kung nagkataon, kanina ka pa namin pinagpiestahan. Kaya lang nasisiguro ko na walang kasing paitang yung karne, o baka nga malason pa kami.
Mayabang ka lang pala dahil may ipinagmamalaki kang anting-anting at armas, pero tingnan mo nga yung sarili mo ngayon. Kahit patayin niyo pa ako, hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa inyo. Mga halimaw! Mga aswang! Wala ka man lang ni katiting na konsensya sa ginawa mo sa lola ko. Itong dapat sa'yo. Bumaon ang matutulis na kuko ni Otoy at kasabay ng pagbulwak ng dugo sa tiyan nito ay kinalagan yon ng tali ng dalawa, dahilan para mapasubsob yon sa lupa. Kanina masyado kang mayabang dahil ba sa mga anting-anting na nasa iyong bulsa? Siguro maging ang mga yan ay hindi umaayon sa'yo dahil masama ka, kaya hindi ka namin bibigyan ng pagkakataon na makapanakit pa ng iba. Aswang man o tao, hindi nararapat ng kahit anong kalupitan sa mundo. Pare-pareho lang tayong gusto mabuhay at naghahangad ng kapayapaan. Ilang sandali pa, bigla na lamang nangisay at unti-unting nalagutan ng hininga si Victor. Pagkatapos noon, lumabas ang mag-asawa at mahigpit na niyakap si Otoy, na noon ay nanginginig pa rin ang kamay at nanlilisik ang mga mata, dala ng matinding galit. Hindi pwedeng malaman ng mga tao nangyari sa kanya dahil siguradong magmumukha na naman tayong masama sa kanila. Ililibing natin siya kasama ang katotohanan at tanda ng katapusan ng kanyang kasamaan. Ay, nakakalungkot lang isipin na nangyari ang lahat ng ito, lalong-lalo ng pagkamatay ni Lola Antonia. Huwag ka mag-alala, Otoy. Mula ngayon, kami na ang pamilya mo. Bandang 3:00 ng madaling araw, nilibing nila si Lola Antonia at gayon din si Victor. Paano kung hanapin siya ng anak niya? Sana hindi, at hindi nagmana sa kanyang anak. Pero kung sakali man, siguradong siya lang din na magpapahamak sa sarili niya sa oras na makaharap natin siya. Kinabukasan. Ang sakit ng buong katawan ko. Sana mahanap ko na ang daan pababa ng bundok. Gusto kong puntahan si Liam kahit nasaan man siya. Kailangan niya malaman ng totoo. Kailangan pagbayaran ni tatay ang mga kasalanan niya. Ligtas namang nakabalik si Kaloy sa kanilang baryo. Makalipas ang ilang araw nang hindi pa rin bumabalik ang kanyang ama ay nakaramdam siya ng pag-aalala. Malibang iniwan ko siya, hindi kaya napahamak si tatay? Kung bakit pa naman kasi ipinipilit niya mga bagay-bagay? Bakit ba siya ganun? Masakit para sa akin na mawala ka dahil ikaw na lang ang natitira kong magulang, pero hindi ko na kaya masikmura ang kasamaan mo, tay. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan ng tinanggap ni Kaloy na wala na ang kanyang ama. Pero sa unang pagkakataon, naranasan niyang maging malaya, magdesisyon para sa kanyang sarili at manindigan sa kung ano ang tama. Para iwasan ang tanong ng mga tao tungkol sa kanyang ama, ay lumipat siya ng tirahan gamit ang natitira niyang ipon na pera. Naghanap din siya ng mapagtatrabahuhan doon. Isang araw, habang naglalakad si Kaloy ay nagulat na lamang siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. Liam? Liam, ikaw nga. Kumusta? Bakit ngayon ka na nagpakita sa akin? Hindi mo ba nababasa yung mga text ko? Yung mga tawag ko, bakit hindi mo sinasagot? Hoy, talaga bang gusto mo akong makausap? Hindi mo ba talaga ginustong itago yung katotohanan tungkol sa ginawa ng tatay mo sa lolo ko? Hindi. Nung una natakot ako kay tatay pero maniwala ka. Gusto kong sabihin sa iyo ang totoo. Ay, hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo, pero gusto kong patunayan mo yan sa akin. Nasaan ang tatay mo? Totoo bang nawawala siya o nagtatago? Inilahad ni Kaloy ang buong nangyari. Ipinakita niya rin ang isang video na nagpapatunay na nagsasabi siya ng totoo. Kailangan ko makuha mga bagay na nawala kay lolo. Malaking parte yun ng buhay niya, kaya isa lang ang hihilingin ko sa iyo. Tulungan mo ako makuha mga yun. Habang nag-uusap ang dalawa, ay napalingon si Kaloy nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Lolo Tisoy? Buhay kayo? Totoo ba itong nakikita ko? Minumulto niyo po ba ako? Nasaan ang gahaman mong ama?
Huwag mo na siyang itago, kung hindi ay malilintikan ka sa akin. Ha? Lo, tama na ho. Wala ho siyang kasalanan. Nang bitawan ni Lolo Tisoy ang binata ay mahigpit niyang niyakap ang matanda at napahagulgul pa yun sa tuwa. Maya-maya, ipinakita nila kay Lolo Tisoy ang video. Napailing-iling yun sa pagkadismaya. Masyado siya nagpatalo sa tukso sa kaalaman, kapangyarihan, at kung ano pa mang nag-udyok sa kanya na gawin ang mga bagay-bagay na hindi man lamang pinag-iisipan. Isa siyang hangal. Hindi niya batid na ang bawat anting-anting ay may katumbas na orasyon para gumana. Siya rin na naghanap ng sarili niyang ikapapahamak. Sorry po, Lolo. Hindi ko po akalain na magagawa ni tatay yun sa inyo. Ako na pong humihingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya sa iyo. Pero, teka lang po, paano po kayo nabuhay kung... Ipinakita ni Lolo Tisoy ang medalyon na suot niya at ang isang tela na naglalaman ng mutya na nagsisilbing kanyang proteksyon. Anumang sugat ay maghihilom. Isang kapangyarihang kabal na naging dahilan kung bakit nakaligtas ako sa kamatayan nung gabing yon. Walang puso ang iyong ama. Sana'y huwag mo nang pamarisan pa ang maling gawain niya. Makalipas ang isang buwan, magkasamang inakyat ni Kaloy at Liam ang bundok. Tama ba itong ginagawa natin? Paano kung tayong lapain ng mga aswang dun? Mabuti kung kasama natin si Lolo. Huwag kang matakot. Handa ako sa pagkakataong to. Marami na naituro sa akin si Lolo para protektahan ang sarili ko. Sa pag-akyat sa bundok, nasa akin ang isa sa mga medalyon niya. Ay, sa tingin mo, pinatay kaya nilang tatay mo? Siguro. Matapos pahirapan ni tatay yung isa sa mga kalahi nila, malamang sa malamang, gaganti ang mga yun. Aswang pa rin sila, at siguradong pinagpiestahan na nila si tatay. Buti nga iniwan ko siya nung gabing yun kasi kung nagkataon, hindi na sana tayo nagkita pa para man lang makahingi ng tawad at... Kalimutan mo na yun. Basta mula ngayon, kami na ni Lolo ang pamilya mo. Siya nga pala, birthday mo ngayon, di ba? Oo, kaya nga natatakot ako Kapag minalas, ito nang huling kaarawan ko. Loko, walang mangyayari masama sa atin. Hindi tayo nandito para makipaglaban, kundi para kunin ang mga bagay na mahalaga kay Lolo Tisoy. At malay natin, balang araw, makatulong yun sa atin. Ay, siya nga pala, sabi ni Lolo, wala tayong dapat ikatakot sa mga aswang na nagtatago sa bundok dahil posibleng nandito sila kasi tahimik dito, tsaka may mga hayop sila makakain dito. Mas mahirap yung mga aswang na nagpapanggap na normal na tao at hindi natin alam na nakakasalamuha na pala natin araw-araw. Nang makaakyat sila sa bundok ay tuluyan na ring kumagat ang dilim. Nakarating sila sa tapat ng isang kubo na yari sa kahoy at anahaw. May lumabas naman na isang dalaga at malayo pa ay kapansin-pansin na ang matapang na mga mata nito. Anong sadya nyo? At bakit nangas kayong pumunta sa teritoryo namin sa mga oras na ito? Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Huwag ka mag-alala, hindi kami masamang tao. May gusto lang po kami malaman. Pinatuloy ni Yana ang mga yon at nakipag-usap ang dalawa ng maayos. Naroon man ang takot ay naglakas loob sila upang malaman ang totoong nangyari kay Victor at makuhang muli ang gamit ni Lolo Tisoy. Patawad kung tinuluyan ko siya nung gabing yun. Pinatay niya ang lola ko at sana naiintindihan mo kung paano ko hindi napigilan ang sarili ko. Hindi na umimik si Kaloy na noon ay napapahikbi na lamang sa kanyang natuklasan. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang karapatang magalit, lalo na't mismong siya ang nakakita ng kalupitan ng kanyang ama sa matandang aswang. Giniya sila ni Yana at Otoy sa likod na bahagi ng kubo kung saan inilibing nila ang mga gamit katabi ng pinaglibingan kina Lola at Mang Victor. Hinukay nilang muli ang isang bag na naglalaman ng gamit na dala ni Mang Victor ng gabing yon. Gumuhit naman ang ngiti sa mukha ni Liam. Alam niyang matutuwa si Lolo Tisoy sa oras na maibalik niya ang mga yon sa kanya. Maya-maya pa, lumapit naman si Ramon kay Liam at tinapik ang balikat ng binata. Gaano man kasama ang tatay mo, nararamdaman ko na masakit pa rin para sa iyo na mawala siya. Ay, ang bilis ng panahon.
Maliit ka pa nung umalis kami sa baryo kung saan kami naninirahan noon. Magkakilala po kayo ni tatay? Oo, siyang dahilan kung bakit umalis kami sa baryo na yon. Ako rin ang naging dahilan kung bakit may sugat at may pilay ang kanyang mga paa. Niligtas ko lamang sa kapahamakan ng asawa ko at ang ipinagbubuntis niya noon na si Ina. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa at doon ay mas nagkaroon ng kasagutan ang ilang mga tanong sa kanyang isipan. Bigla namang lumapit si Divina sa mga yun. Kumusta na ang iyong ina? Matagal na ho kaming iniwan ni nanay. Ang totoo, ang nanay mo ang salot sa baryong yon. Siya ang kumakain sa mga alagang hayop ng mga taga roon. Pero naibaling sa akin ang sisi dahil na rin sa tatay mo na sa tingin ko'y wala pang alam noon sa totoong katauhan ng iyong ina. Isa rin siyang aswang katulad ko. Ngunit ang pinagkaiba lamang, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Kaya niyang pumaslang ng tao kapag nasasabik siya sa karne. Kung aswang ho si nanay, ibig sabihin, may lahi rin po akong... Habang nagsasalita ang binata ay napatigil siya nang maramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. Napatingala siya sa bilog na buwan, kasabay noon ay ang paghaba ng kanyang kuko at pangil. Namumula rin ang kanyang mga mata na nanlilisik. 21 niyang kaarawan ngayon, kaya siguro, patay. Makakauwi pa kaya ako ng buhay nito? Paano kung lapain niya na lamang ako tapos, bakit ba nangyayari ang mga ito? Sa dinami-dami na magiging aswang yung kaibigan ko pa talaga. Ilang minuto lamang ay nagpalit ang Yuyon bilang isang malaking itim na aso at tumakbo patungo sa madamong bahagi. Nang makakita yon ng ilang mga ligaw na hayop ay walang kasing sarap niyang nilantakan ang mga yon. Nagising na lamang siya na walang saplot at nasa tabi niya na ang kaibigan niyang si Liam. Anong gagawin ko? Kung isa rin akong aswang at ikaw bilang tagapagmana ng karunungan ng lolo mo, hindi tayo pwede maging magkaibigan. Ayaw ko mapahamakan ng dahil sa akin. Iwan mo na lang ako dito sa bundok at kalimutan mo na lang ang pagkakaibigan natin. Kung makakabuti para sa iyong manatili dito, hindi ko susuwayin ang gusto mo. Pero kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin tayo. Hindi magbabago yun. Balang araw kapag isa na akong ganap na antingero at matututo akong lumaban sa mga aswang na katulad nyo, hindi ako basta papatay ng mga inosenteng aswang. Pangako yan. Ligtas na nakauwi si Liam sa kanyang lolo at ibinalita ang buong pangyayari. Sa bawat araw ay nag-e-ensayo na siya at naghahanda sa kanyang misyon sa tulong ng kanyang lolo Tisoy. Malugod namang tinanggap ni Mang Ramon at Divina si Kaloy bilang bagong kasapi ng kanilang pamilya. Naging kasundo naman ni Yana at Otoy ang binata na noon ay naninibago pa sa buhay na meron siya. Hoy, napakaseryoso mo naman dyan. Okay ka lang ba? Bakit nakakunot yung noo mo? Sus, nagsiselos ka na naman, no? Hindi ko alam kung selos lang ba talaga o sinasadya mo namang... Teka nga, bakit ka ba kasi nagsiselos sa katulad mo? Para lang naman tayo magkakapatid hindi ba? Kapatid lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi mo pa rin ba talaga maramdaman? Sira, syempre nararamdaman ko. Pero sana sinabi mo na lang hindi basta ka na lang magsiselos na akala mo naman meron ka ng karapatan. Ay, mahal kita. Kaya pwede ba wag ka na mag-inarte pa? Diyan ka na nga muna at nagugutom ako. Walang kasing bilis na nagpalit anyo ang dalaga at sumuot sa gitna ng gubat upang maibsan ang kumakalam niyang sikmura. Ina, sandali! Ay, pambihira naman talaga Habang buhay na lang talaga kitang susundan at babantayan. Pero kung sakali man, pagdating ng panahon, ikaw na ang magiging mga anak natin. Yun! Ang ganda ng kwento, pang pelikula, no? At syempre, dahil dyan, meron tayong shout-out. Simulan po natin kay Rose Dioso, kay Rosalina Abagon, kay Bembem Lamata. Shout-out kay Liz Liman, sa Bola Bola Family, kay Jeline, Christy, Donalyn, Jen, Tintin, Jenny, from Migs, Rainiel, Payungayong,
Hi po kay Rhea Espiritu. Hello din po kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Ems David, kay Alfreda Alano, kay Concepcion Kabototan. Hello po kay Virginia Pascua. Hi kay Des Limbo, kay Janet Cisneros. Hello din po kay Jonah Villanueva. Pagaling po kayo. Praying for your fast healing from Haruka Nichiru. Hi po kay Louie Angeles. Hi din kay Marilyn Dumagsa, kay Mariam Duca, kay Crystal Jade Gonzalez. Hello po kay Eliza Felias. Hi kay May Megs, kay Agripina Balza, kay Dolores Bell. Sa mga kasama ni Nelia Pantilgan sa Karinderya po sa Montalban, Rizal. Hi po sa inyo, maraming salamat po sa suporta. Hi po sa Barlita family from Analu Barlita. Hi po kay Maura 620. Hello kay Merly Fatalia, kay Baga Foronene, kay Merlin Dofiles, kay Monica Nieves, kay Yusan Fok. Hello po kay Jenmer Garcia, kay Susie Kiyaman, kay Jacqueline Saison, kay Riza Alibay, kay Earhart the Great Vlog. Hello po kay Elgin TV Vlog. Hi kay Mark Angel Pascual, kay Abelita Jade, kay Mirna Alfaro, kay Gina Bacaras, kay Bing Largo. Shout out po kay Josan Perlada Sevilla, kay Maricel Pama, kay Mary Anyao. Hi din po kay Glycel Magsayo from Mindanao, kay Christy Mapili. Hello din po kay Irma Umali, kay Adelma Atienza, kay Urvek from Dipolog City. Hello po kay Elizabeth Maramot, kay Windy Dalama, kay Connie Cacalda, kay Frances Remuel Velches. Hello po kay Jefferson Japson, kay Alma Sembrano, kay Jeanette Elmido, kay Wen Gandaoo. Hi kay Dalia Morillo, kay Virginia Baguio, kay Kat Burglar Cutie. Hello po kay Scarlett 39. Hello din po kay Elizabeth Sumalinog, kay Febe Ranada, kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Emma Dumato, kay Marenila Cervantes, kay Jesus Alegre. Shout out po kay Love, kay Evelyn Reyes, kay Sean Samseb from Chonchamchev. Hello po kay Trio Cavibes, kay Lady Dam, kay Asodisen Cerilla, kay Edgardo Fontanilla, kay Boss Jan TV. Hello po kay Dimples Yumi, kay Jaren Beter, kay Maylene Arnigo. Hello po kay Jelica Villanueva, kay Mel Santarita, kay Annalisa Villalba, kay Manuel Arenque from Daisy Dularte. Hello po kay Sara Marco Razel at Rena Shane from Sara Gonzales. Hi po kay Analie Vallega, kay May Espiritu, kay Michelle Marciano from Riyadh, Saudi Arabia. Hi po kay Jerlyn Batal, kay Christine Celestino. Hello kay Gay Somodio, kay Vicky Abot, sa Pastor Estebar Lugod Caballes, Buhay Family, kila Jai at Maridin po from Blue 90. Hi po kay Basanta Mila, kay Maribeth L. Cruz, kay Rose Anrama. Hello po kila Bebe Bombay Sesgundo ng San Vicente Bato from Hana Maylin Sesgundo. Hello po kay Mira, kay Annalyn Morales, kay Belen Malbas, kay Angelina Ignacio, kay Janet De Proft, kay Connie, kay Dordas Family from Patrick Dordas. Hi po kay Lydia Lopez, kay Scarlett Sky Maniego, kay Lord Jared Andrew Ero, kay Cola Lona. Hello po kay Love Veins. Hi kay sa Grefaldia at Imperial Family from Maria Grace Grefaldia. Hi kay Teresa Barcelona, kay Mirna Bantayan, kay Puresa Tagiwalo, sa Ambrosio Celino Rayoso Cacalda Family from Corazon Cacalda. Hi kay Maria Diaz, Virgie Latorre, Leonora Consensino, kay Charlene Gumansing. Hello po kay Kimpoy Feliciano, kay Alma Naong, kay Jasmine Siazon, kay Michelle Alegado. Hi kay Ives Marie Buhay Japan Channel, kay Sheena Enriquez, kay Josie Aniban, Alice Loon, kay Riza Aklon, kay Caroline Doong,
kay Carl Glenn Brigaste. Hello po kay Christina Colot, kay Resel Galope, kay Corazon Campos, kay Kim Seika, kay Karina Manlangit, MGS 14, kay M. Rose Strong OFW in Kuwait, kay I'm MHR Lin, kay Chona Baynosa, Shauma TV, Jenilyn Mix Vlog, Finky Rusi 14, hello din po kay Dins Rodriguez, kay Chloe Abalos, kay Mary Jane Solomon, kay Jorna Lorna Armas, kay Estela Cabral da Silva from Switzerland, kay Marisa from Delano, California, kay Rosita de Balucos of Prague from Candida de Balucos. Hi po kay Marithes Palate, kay Cheryl Almonte, kay Guy Lara of Nueva Vizcaya from Nicole Bernardo. Hi po kay Dores Estander, kay Criselda Sotil, kay Crisilda Rito, kay Hathor and Yuki. Hello po kay Pamela Allen, kay Mary Jane Canal, kay Celia Tolentino, kay Helen Sibulan. Hi po kay Jeng Jeng and Jong Jong. Hi kay Mardy Suzuki, kay Tats 765 at kay Maria Lee Nakagawa. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi, alagaan po natin ang mga sarili natin. Bawal tayo magkasakit. Kailangan malakas lang lagi. Maraming salamat mula sa Kwentong Enteng.